tahimik pa rin si VP Sara. Anyway, ito po tayo. Ikaw, galing po kayo ng Saudi Arabia, no? Bakit kayo nakarating dito? Dahil tayo. Gusto ko magdala. Pero balik yan. Pero hindi nyo nakikita sa tatay. Paano ba yan? Punta sa akin na sa iba. Wala sa hindi marmalay, kung nagpapasa sa siga. Okay, tatay. Thank Thank you. Well, yung mga bago po yung dating dito. Makakatawa ko kayo. Sorry, ha? Sabay tayo. Thank you, finally. Yeah. Oh, yan. Saan po may galing? Following you po ako. Actually, we came from the Philippines. We speaking Yeah. We've Welcome. been doing all the rallies in Cebu. Ano po ang mensahe na sa atin dito? Taba? Oo, yan. First time. Davao City. Davao City. Pero dito pa sa Europe. Davao City talaga bumiyahe kayo sa Davao. Ang layo ng biniyahe nyo. Anong mensahe nyo kay tatay? Oo. Anong mensahe mo kay tatay? Laban. Ha? Kasi bakit sila tatay ito? Tapos sa baba. Kapag naman po ang labaw sa ilalim ng biniyahe. Saan tayo? Yung crowd. Oh, yung crowd. Okay? Same pa rin yung place. Okay, ayan na po si VP Sara, ha? Ayan na po siya. Oh, Tumayo ka sa... Guys, please welcome our Vice President of Labit, Vice President in the Philippines and a future President in the Philippines. Welcome to Duterte Park, Ma'am Inday, VP Sara. Sobrang blooming talaga ng VP Sara. Background kasi tatay mo. Dito kayo. Marami pong mga bagong dating. Maraming first, maraming mga first time po. May mga first time po tayo from Sweden. Nasaan yung mga taga Sweden? May first time tayo na galing sa Norway. At may first time tayo from Davao. Straight from Davao. Talagang came here. Saudi Arabia. And syempre, Germany. And of course, the Hague and Netherlands residents. Ma'am, kamusta po si Tatay Dico sa inyong paglalak? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, pinupit namin. Pinupinang kami nagbubuwan ka ng El Cotton. And then he spent time pag hindi siya haip. Parang siya kapay. Oh, yes. Inhale 5. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling kapili. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, naman yan. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipakremate lang daw siya dito yung ashes daw ng kanya. And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung patigin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing na namin dito sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung pupultuhin kita o hindi. So, yan yung discussion kayo. How did you feel po nang magganyan si Tatay Dico? Sabi, nalulungkot kayo. Yeah. Dami gusto na umiyak. Yeah. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip na ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para
magagawa yan. Pag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka puntuhin niya ako pag isinatag yung kanyang kapilit na pagpag-cremation. So, yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay BRD na, diba, turo niya. Ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag na. In fact, isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, nagalitan pa niya, na useless yung mga lupa. Meron ba ho siyang rini-request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, request yun. And then, biglang naman. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitor sa Yeah. Somewhere like that. Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or Hindi ko alam kung ano ni Ma'am. sinabi? Hindi ko alam kung ano napag-usapan nila. Mother. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, umayak siya. Sobrang payak lang talaga niya. Naman siya na. Tsaka napansin ko kanina, hindi ko na kinensyon kasi nag-iitik ako na yung food. Maganda yung foodies niya. Ako nag-therapy dito. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung foodies niya. Kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung Firm. para siyang Volterra eh. Firm. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa loob eh. Pero ma'am, yung picture dyan, May hindi siya. skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture, hindi na yun ganun siya kaano. Hindi lang. Fresh. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We would ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na chairman mo yung Miss Wan. He is in Davao City, si chairman. And then sabi niya na paabot daw sa kanya yung wishes niya. Nag-isap din kami kasi kailangan matawagan yung anak ni chairman mo yung Miss Wan. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, the Bowenyo na namatay, discuss natin. And then of course, yung, father naman, then kasi ni, PRD, Well, kailan po ang susunod yung bisita? tomorrow, isita kami, ako lang yung check. Kasi today is 1:30 to 3. Bukas is alas 2. 2 to 3:30. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. So, 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo po. Sila ay 9, no? 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think sila nasa sa ata yung kinainisan niya eh. Bakit to? Nandito pala si Kasi meron pong sinabi si Senator Zubiri na which hunt daw po yung impeachment trial sa inyo. Pero meron pong kumbaga remark naman si
Congresswoman Divina, ang sabi po niya, unfair daw po na naging witch hunt po lang dahil daw yung sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala na po basehan yung pagiging witch hunt? Ayoko na lang sumali siguro sa sagutan, no? Ni De Lima at ni Senator Julie. But matagal ko naman na sinasabi, nakikita din naman na tao ng mga kababayan natin yung timelines, no, kung paano sila umabot sa impeachment at alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for presidential elections of year 20. Ma'am, meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. Yan na. Narinig nyo yan, ha? Kailangan Yeah, ng no guts. guts, no glory. Yeah. VP, ikaw, meron ka bang mensahe para sa bayan? Bayan natin. Nanguna lagi, talaga paulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita nyo ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina. Sabi niya, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And yung isa, nakasama natin sa bus, nagpapaka-plug late si ma'am. Kinakanta ko sa kanya. Napangiti siya. Tapos, yun, pasalamat kami sa nagdarasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami nun. Kapakailan lang nakatanggap ako na perpetual mass card para kay dating Rodrigo Duterte. So may bibili lang ganun para sa kanya. At yung nandyan pa rin yung Kasi nabanggit niyo po yung kahapon pa tayo sa interview ni Atty. na skin and bones na raw po yung itsura po ngayon ni former president. Meron po ba itong parang medical condition or parang meron po ba binanggit yung mga doktor dun sa loob ng kulungan? Kung ano po yung condition or kung meron mga po bang conditions ni former president? At bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po na nakakulong dito sa nabanggit ng mama ko, no, na skin and bones siya, and nag-elaborate ako makakulit yung sabihin nun. Sobra yung kanyang pagpayat, yung nakikita ninyo doon ngayon, hindi na siya ganyan at all. No? Mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent yung medical officer sa amin. Sa tingin ko lang, yung weight loss niya ay dahil simple. Yung una-una, loss of appetite dahil na hindi siya sanay sa pagkain. At pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung medical officer yung kain niya. Kasi diabetic si Ma'am, sa pa rin po yung sa prosecution naman po, naglabas na po sila ng 12, or naibigay na rin po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan niyo na po ba ito ni Attorney Kaufman kung ano po yung magiging susunod na hakbang sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? malamang pag-uusapan nila kasi kapasok lang yung lawyer, no? At saka yung assistant niya doon sa loob na yun. So malamang mapag-usapan nila yun. Meron po kayong access din sa document. Nakita po ba niyo? Yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Ma'am, they have... I'm sure, I'm sure he's given the medicines he needs dahil merong medical officer in charge sa kanya sa Okay, ma'am, do you have time for photos? Oh, ikaw na. Go. Go na, go. Okay na, okay na. Okay. Oh, red gun. Go. Red gun. Salamat.